Yon! What's up mga kalumutes? Yan, magandang araw po sa inyo. Nandito tayo ngayon sa isa na namang aviary visit serye natin, syempre. So, meron tayo ngayon bibisitahin mamaya. Ipapakilala ko sa inyo kung nasaan at kung nakaninong mag-iibon tayo. Pero bago yan, bago tayo mag-start, mag-shoutout muna tayo ng mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta at tumututok sa ating channel. Yan, syempre, nandiyan dyan si Alex Villachua TV. Yan, shoutout po. Kaibigan natin to na nagbablog din, kaya paki-subscribe na rin. So, nandiyan dyan din si Darwin Lerona. Nandiyan dyan din si Glenn Garon. Tapos, nandiyan din si Aldin Banyadera. Yan, kaibigan din natin to na nagbablog din. Pakumabi Vlogs yung kanyang channel. Pakisilip na rin po at pakisubscribe na rin. At nandiyan din si Brother Ariel Paulbe ng MME, mag-iibon ng Muntinlupa exclusive. Yan, ng U1 Aviary from Muntinlupa City. Yan, mga kaibigan natin yan sa MME. Andyan din si RG Corollo. Yan, shoutout daw. APC Aviary. Yan, shoutout po. Kay Sara May Lumeda. Pinapa-shoutout niya yung asawa niya. Van Mini Aviary from Lipa, Batangas. Yan, shoutout po sa inyo. Diyan sa Lipa, mga kaibigan natin. Shoutout po. At kay Randy Martinez. At nandito rin si Super No Name. Yan, shoutout po sa inyo. Yan, sa mga susunod na yung mga iba pa natin i-shoutout. Pero samahan nyo muna kami ngayon sa ating aviary visit serye. Ako po si Basti ng Lomits TV. Samahan nyo po ako na tuklasin ang mga tinatagong materyales at kung anong at gaanong kagaganda ang mga ibon ng papasyalan natin. And out! 3 days later. Yon! What's up mga kalumutes? Yan, nandito na tayo sa ating aviary visit serye. Nandito tayo ngayon sa Imus, Cavite. Pakikilala na natin kung sino ang ating aviary visit serye ngayong araw na to. Pakikilala ko po sa inyo, si Sir Donald Serrano ng... Hello mga kalumutes. Yan, ng Korekek Aviary. Yan naman talaga. So yun sir, ano yung mga alaga natin dito? Ang alaga ko dito is apat na lahi na. Isang African Lovebirds yung pinakauna ko talaga yung nalagaan. Tapos sumabay yung Baji at saka yung Kakatail. So nadagdag ngayon sa akin is itong Indian Ringneck. Dalawa to, yung isa na kay Chad lang, bali hiniram lang. Partner yan blue. So kaya naiwan muna sa dyan. So ayun sila, apat na klase na ng ibon. Sa mga African mo dito sir, ano yung mga binibreed mong klase ng African? Nag-umpisa ako mag-breed is yung mga opaline lang naman. Tapos nag-upgrade ako unti-unti ng mga pail-palo. Ito na nga. Hanggang sa nag-upgrade lang ng ibang na nagkaroon din ako ng Dan. So, yun. Sa parakeet naman, yun lang. Wala namang ibang ina-upgrade na budget lang talaga. Kasama lang kasi siya sa CWR ko, kaya hindi ako pwede magpapalala. Hindi ako pwede mawalan talaga. Ilang pairs ng African meron ka dito, sir? Sa ngayon, ang breeder ko is 14 pa lang. Tapos, itong mga pail, tinanggal ko muna kasi medyo... Pahinga muna. Matamlay, kaya tinanggal ko. 4 na pair naman yung nandito. So, yung iba dyan, painakay. Yung iba, galing sa ibang breeder. So, pail-palo talaga mas dito, mas marami sa akin. So ngayon sa mga medium mo sir, anong meron kang mga medium dito? Ang alam ko, kinonsider nila itong medium na Kakatail. So, yan talagang pinakauna ko. Tapos, yung medium bird ko naman sa ngayon is, ang nasa papel ko lang ito. Parakeet. Itong Indian Ringneck Parakeet. Napakaganda naman. Then, yun, isang pirasong Conure. San Conure. GCC. Green Chick. GCC yan. Dalawa yan, yung isa na kay Iboy naman. So, talagang mag-uumpisa pa lang ako ng medium bird talaga. So, soon siguro. Darating yung time na Bubble time. ko to.
medium bird na papunta natin. Yun. Ganun. Sana all. Wala, no choice tayo. Oo. Dahil addict na eh. Isa rin ako sa talagang gusto ko rin mag medium bird. Napakagaganda naman kasi talaga ng medium Nung bird. una ayaw ko, kasi iniisip ko ang mahal. Kumbaga, paano ako bibili? Pero sa pag-iibon pala, baga, wala kang pera, pero pag may nagustuhan ka na, bigla Oo ka naman. nagkakaroon. Pag-iipunan at pag-iipunan natin yan eh. Minsan, nagsisinungaling ka pa. Baka ano lang, makabili Makabili lang. lang. ang gusto mo. Eh, Ano sir, nangyari sa- may diskarte ka ba dito sir sa breeding? Pagka sa breeding mo sa mga alaga mo? Nung nag-uumpisa ako ang diskanto kasi tinuro din sa atin ng mga mentor natin. Dito tayo sir. Kailangan marami akong pamoster. So, nung nag-umpisa ako, meron lang akong opaline. Yung opaline, talagang kailangan mong i-poster sa mga low mute. Pilpalo, tigda 2 pair lang ako noon. So, ang mas marami sa akin yung pamoster talaga. Pamoster talaga. Oo. Kaya ang diskarte, pagka umitlog, pero pill, lipat na lang. Kumbaga, kailangan sasabayan mo. Pareha silang walang itlog sa una, tapos sasabayin mo sila na ipakondisyon. Na-hybrid. Ganon. So, lipat-lipat lang para makarami. Ugot-ugot. Kahit na konti lang yung high mute mo, basta marami kang low mute. Oo, mas mabilis lumami. Yun yung diskarte, ganun lang. Pero hindi ako nagpapawala talaga ng gulay. Yun ang importante sa akin. Ano yun, araw-araw sir? Every week? Ano? Nung umpisa, alternate siya, every other day. Nung nagkaroon ako ng mga pinches, araw-araw Araw na. Hanggang nasanay na, again, araw-araw na rin ako nagpapagulay. May, sa vitamin sir, may ginagamit ka bang vitamins ito? dito? Essential yung una. So, yung kumpare ko, nagbenta ng ganito para sa mga animals. Sinubukan ko lang kasi inalok niya sa akin. So, ito yung sa vitamins ko. Probiostar. Araw-araw to. Weekend lang pala ako hindi nag-aamal. Tubig lang sila pag weekend. Tapos, ito naman, dextrose Dextrose powder. Ginagamit ko lang to pagka taglamig. Para medyo hindi tumamlay, ganahan sila kumain. Yan lang, 2 vitamins na yan. Sa patuka sir, anong ginagamit mong patuka? Ano lang, yung African mix. canary mix ako. Canary mix. Kasi na-experience ko kasi sa African, medyo nagkaroon ako ng 2 sapula. So nag-ship ako sa African. Ginagawa ko, ang 1 kilong African dati, hinaluan ko ng 1.5 kilong, canary mix, hinaluan ko ng 1.5 kilong canary plain. So mas marami ang canary plain noon kasi mas mura pa. Ngayon, mahal na. Wala na. 3 kilong canary mix, 1 kilong canary plain Canary na lang. Pang ano lang, pang dagdag lang talaga para hindi kakasapo lang ang ibon mo. Tsaka, ang pakain ko talagang isang scoop Scoop lang. sa breeder mo. Talagang diet lang talaga. Isang ganito Yan, lang. ang- Araw-araw yan. Hindi Pang mo scoop na ng gatas no sir. Oo, yun lang, pang scoop ng gatas to. Mayroong maliit na ito, kaya medyo, tingnan nyo lang medyo mas malaking size konto. Baka mabitin naman sa pagmaliit. Oo. Wala, buraratong Minsan nakangalaig eh, no? Ayun na Burarat sila ba? kumain, kalat. Sir, dito sa mga Africa mo, yung mga paborito mong mutation. Siyempre, pelpalo, yun ang Oo gusto naman ko. talaga. Yung kulay kasi niya, ganda tingnan. Tapos, nag-umpisa lang ako mag-danpalo, nung nainganyo ako ng tropa na kumuha din. Ayun, meron ako dito 3 pares. Split lang naman. Pero nag-visual na. Namatay. Isa lang. Isa. Mahirap daw talaga, sir, no? Wala nang kasunod. Visual. Wala nasundan. Mapangihirap daw talaga magpalabas, Itong tatlong to. magpabuhay. May isang visual. So, hindi rin. Hindi nakapagpabuga. Visual gun. Hen. Yan. Yung ganda naman. May partner yan na split dan. Ang nangyari kasi hindi sila makabuga, talagang wala. Tinry ko muna sa perso. Kasi naubusan na ako na hindi naman pwedeng palpalo. Oo. May sira. Kaya tinry ko sa perso ngayon, ang puwet nga lang, mukhang hindi ko pa nasilip kung sapo na rin eh. Kaya yun, sagan, yun yung pinakaano ko lang sagan. Yun yung madami. Pero yung paboritong kulay talaga nun is pale palo. Pale palo talaga. Napakaganda naman talaga. Opa pale. Opa pale. Yun nga, mga puro green ang ang nalahi ko nun. Kaya nga nagkaroon ako ng parisan
Power Blue. So kasi magkaroon ng Power Blue kayo. Oo. Yun yung ano ko. Tsaka ganda rin naman kung ano, green o papel, di ba? Napakaganda. Maganda kulay. Kala kasi Power Blue wala pa ako noon. Kaya nagano ako na Nagpa-project para magka-Pablo naman ako papel. yun yung pinarject ko ngayon. Habang medyo matamlay. Oo. Project Yun ang, ito yung tamang panahon ng project, sir, eh, no? Para yung mga gusto mong magkaroon ka, i-project mo na muna habang matamlay pang industriya natin. Hirap. Kaya naisip ko nga talaga mag-shoot sa ano? Sa medium. Sa medium. Oh. Pero hindi ko tatanggalin yung ano. Oo, first love natin yan eh. Yun na yung nauna eh. Tapos yan, mga kalumamiyos, yan, maraming salamat po kay Sir Donald at napaunlakan tayo na makabisit dito sa kanyang aviary. Kung meron kayong magugustuhan, ipakikita natin mamaya yung mga nilalaman dito. Ilalagay natin ang link ng Facebook ni Sir sa video na to para kung meron kayong mga inquiries regarding sa mga pwedeng i-outfit ni Sir na ibon, madali nyo po siyang mai-message. So, kita-kita tayo sa Usapang Ibon Serye. And out!
Yon! What's up mga kalumits? Yan, nandito pa rin tayo sa Korekek Aviary. Yan, magandang hapon po sir. Yan. So, sir, lagi naman tanong dito no, sa atin sa Lumits TV. Ganong katagal na po kayo nag-iibon? Nag-umpisa ako May 1, 2019. So may ilang taon na ba? 4 years na. Tagal na rin. Pero talaga actually, bata pala ako, mahilig ako sa ibon. Sa probinsya namin, naninirador ako ng yung mga maliit, Oo. mga pinches. Oo. Naninirador ako noon. Tapos pagka nakatama ako, kabado pa ako nun. Hahanapin mo kung saan. Kung saan napunta? Talagang bata pa, na mahilig na ako mag-ibon. Tapos nung bago ako mag-asawa kasi, nag-alaga ako ng parakeet. Isang pair, ang laki ng cage. Siguro, ganyan kalaki. So, 2x4. 2x4, doble nun. Ganon kalaki ang cage nun. Isang pares lang. Sa tuwa ako. Nung nakapagpainakay ako nun, sa sobrang po ako, inawakan ko, pinatay din, yung binalik ko. Kaya, kumbaga doon nag-umpisa yung hilig ko na talagang sarap pala mag-alaga pag meron kang hawak mismo. Natigil doon. Kaya nung napunta na ako ng Cavite, nakilala ko si Nad, pinsan ni Master. Doon ako nag-umpisa mag-alps. Doon na nag-African. Tapos pinakilala niya ako sa isang leader sa Tansa. Doon, kumuha ako. Tapos yun, tuloy-tuloy na, May 1. Dire-diretso na. Tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Hanggang sa ngayon, sir, sino na ngayon ang nag-i-influence sa'yo sa medium bird? Si Chad eh. Ito si Chad talaga. Tapos, yung partner niya before, nakakausap ko siya dati lagi. Nagkukuntuhan din kami regarding sa medium bird. Nga lang, wala sa isip ko na pasukin kasi nga mahal eh. Tsaka parang ang tagal mag-breed eh, no? Oo, 2 years. Oo. Antayin mo yun eh. Ito, 8 months, minsan nga 6 months. Oo, nabibreed na. Wala sa isip ko na Nung tumamlay, yun. Pasok na sa isip ko na pasukin yung medium bird. Medium bird na talaga. Ito lang, lately lang din. Bali itong isa na to is 1 year na sa akin. Yan. Unfeed lang din umpisa. Ano yan, sir? Babae, lalaki? Lalaki yan. Lalaki. Kakalabas lang ng ring, oh. Lutino yan, sir, no? Palid. Palid. Palitino. Ganda. So medyo may pressure. Yun naman talaga, yun lang ang masakit talaga sa medium. Medyo may presyo talaga mga medium eh. Ito, lalo Pero, pag may mga karga pa. oo, pero at least stable yung price nila. Hindi sila katulad ng African na minsan kakabili mo lang, ilang buwan lang, wala na yung Kumaga pag bumili ka, hindi mo pwedeng asahan na may balik sa'yo na ganun din. Mas mababa talaga. mas mababa. Pero at least hindi katulad ng medium, hindi ganun kabilis ang pagbaba. Eh bumaba man, hindi ganun kapayat. Pa rin. Kasi sabi nga, kaya ganun, kaya stable dahil seasonal daw sila eh, no? Oo, Na hindi ganun katulad ng African, ang bilis dumami kasi. Oo. Sila kasi, since seasonal sila, hindi ganun kadami yung Oo, hindi kadami nakuha, nakapag-breed. Kaya talagang nakapagbigay ka ng maayos na mga presyo. So sir, pwede mo i-shoutout yung mga naging mentor mo nung nag-i-start ka pa lang? May listahan si sir, may listahan. Baka makakalimutan eh. Ayun. Meron tayo dyan, hindi pwedeng mawala. Ayun. O yan, So, hello mga ka-Lumiots. Shoutout kay Boss Arnel Etibac ng Tansa. So, sa kanya nag-umpisa yung pag-African mo. pagkaroon ng mentor sa kanya talaga. So, yung nagdala sa akin, inganyo na lang ako na mag-alaga. Pero si Sir Arnel talaga, siya kami una nag-usap, nagkakuntuhan about doon. Tsaka kay Nad, hello. Kay Sir Eboy Sabater, si Yun, Mr. idol. Si Mr. Parang may pakpak na eh. Si Master Birdman ng Cavite. Dati yata ibon to. Kay Sir Chad Sarignaya, hello sir. Shout out sa'yo. Kay Boss Jasper Orit. Siya, Sir Jasper, oo, nakadalawa tayo dyan. Nakadalawa ka rin doon. Kay Boss Jay Biano, so tropa din to. Tropa dito. Kay Sir Mitchell ng Green Gate. Kay Boss Darwin Aguas, sa'yo maraming dyan, pinches dito. So, yan, si Darwin Aguas. Kay Boss Bricks Magno. Yan yung kinukuhaan ko dati ng mga formula, ng pagkain din, siya. Kay Resty Tesorero. So, tropang din to dito sa Imos din. Kay Alan Felipe, yan, marami ding pinches to.
Kay JR Villanueva, hello sa inyo sir. Kay Jeff Villegas, kay Nelvin, shout out. So, Baka may makalimutan ka pa, sir, ha? okay na, kung yung may naiwan man, pasensya na. Mga grupo, yung grupo nyo dito, baka meron. Grupong iCage, iCage. at saka Cavite. So yun lang naman yung hindi ko masyadong sa group din. At saka grupo ng Gencal. Ayun. Yun nga, sa mga Talagang medyo hindi talaga tayo matututo kung solo lang tayo, eh, no? Talagang kailangan natin ng Kailangan mo mentor magtanong na at yung marunong mentor ka. sa atin. kasi iba-iba ng diskarte. Mm. So yung diskarte nila, i-apply mo na lang kung ano yung pwede sa'yo. Tama. Gaya ko, nagbibigay sila ng diskarte kung paano, kaso hindi naman ma-apply dahil may trabaho ako. Mm. So kung ano lang yung kaya doon sa trabaho ko na pwede ko maibigay sa kanila. Kaya ang kukunin mo isa-isa, eh, kung ano yung ma-apply mo dito sa ibanan mo. Hindi lahat. Hindi lahat pa pwede talaga. Tapos hanggang sa ikaw mismo matututo ka na sa diskarte. Magkakaroon ka na ng sariling program, no? Ganun. Talagang iba. So, Iba talaga yung pag-iibon, eh. Iba rin yung dulot na binibigay sa atin na kaligayahan. O yun, mas maganda, di ba? Positive, positive. Pinupuntahan ng tropa para mag-inom Para ka. mag-inom. Ngayon, Ngayon, wala na. Sarado bahay. Yung pala nasa ibunan. nasa ibunan. Talagang, Iba ang pag-iibon. Iba. totoo naman. Lalo kung magiging passion mo talaga siya, iba yung naibibigay sa'yo, eh. Tsaka may napagbabalingan ka ng iba pang atensyon, di ba? Totoo. Kasi noon ako, may mga bisyo rin ako na malakas ako magsugal, eh. Yun. Pero simula na nag-ibon ako, never na ako nagsugal talaga. Malaking bagay yung ibon. Tsaka yun nga, kagaya nun, may mga manager na akong nakakausap sa opisina. Ayun, di ba? Nag-aalaga. Nagkukwento, alaga siya ng ganyan. Diyan linyet hanggang sa nagsasalita na, natuturuan nila. Wow, Tuwa. ganda. Halos, tumatawag sa akin lagi. Yan, Donald, ganito, ganyan siya. Natutuwa rin naman ako kasi Nakapag-mentor ka rin sa iba, di ba? Yun ang mga gandaan doon. Naisishare natin yung mga experiences din natin tsaka knowledge natin sa iba. Yun naman yun talaga yung pag-iibon, eh. Ganun naman talaga tayo, eh. share lang talaga. Tama. Share lang. Sir, any last word sa mundo ng pag-iibon? Baka meron ka message sa mundo ng pag-iibon na ginagalawan natin. Kung hilig mo talaga yung pag-iibon, i-treat mo lang sila na parang pamilya mo na rin talaga, alagaan mo mabuti, bigyan mo ng sapat na pagkain. So, at sa pag-iibon, huwag mong isipin na agad pera. So, kung gusto mo mag-alaga, habi lang. Hindi mo pwedeng mag-alaga kasi gusto mong kumita. Hindi pa pwede yon. Kasi maiinip ka eh. Maiinip ka lalo sa African lovebirds. Ang tagal mag-ano yan. Maiinip ka hanggang sa parang ayaw mo ng mag-alaga na lang, magkikit ka na lang kasi ang nasa isip mo pera. Hindi. Kailangan ang isip mo talagang hobby mo. Hobby mo talaga. Hobby dapat. Hindi mo pwede Kasi pera. talaga namang pag pera inisip mo dyan, hindi naman ganun din kabilis, eh, di ba? Minsan, proven breeder na yung mabibili mo. Hindi pa ganun kaagad mabibreed sa pag nailipat na sa pwesto mo. Totoo yun. Lalo kung bata pa yung mabibili mo, baka lalo ka na mangayaw. Lalo ka mag-antay. Akala mo mag-iitlog na yun. Oo, kasi noon, sir, sa tagal ko ng pag-iibon, talagang mas sinasuggest namin sa mga baguhan, yang ang bilhin, eh. Totoo naman. Kasi mas matagal mo siya magagamit. Oo. Tsaka ikaw mismo talagang maghihirap. Tama yun. Kung hanggang sa paglaki niya, hindi mo alam yung gender, doon mo makikita yung excitement talaga, eh. Doon ka simulan. Kasi ngayon, sa nakikita natin sa mag-iibon ngayon, lalo sa ibang baguhan, halos gusto breeder na lahat talaga. So, wala naman tayong kaso doon kasi kayo naman yan, eh, decision nyo yan. So, kung medyo talagang nagmamadali kayo, sa panahon kasi ngayon, napakadali nang kumuha ng breeder. Madali. Hindi tulad noon. Wala talaga halos nagbebenta ng breeder. Sa inakay ka talaga. Kahirapan talagang pahinga kaya kailangan. Oo, doon ka talaga. So, walang makukuha. mag-out eh. Wala talaga. So yun, sir, baka bago tayo magtapos, baka may nakalimutan ka pang i-shoutout, nakaragdagan. Okay naman. Hi dyan nasa baba namin. Hello sa'yo. Tapos yan, kung meron kayong mga nagustuhan sa mga nakita nyong ibon na nandito sa video na to, ilalagay natin ang link ng Facebook ni Sir Donald sa video na to para kung may mga inquiries kayo, direct niya siyang may message. Sir, pwede nyo rin po silang i-invite ang mga viewers natin
na kung kailan kayo open at kung kailan kayo nandito sa Ibunan, kung gusto nilang mag-visit para mag-viewing sa mga ibon natin. Pwede naman. Usually, ano lang, ang available time ko lang is weekend lang. Saturday, Sunday. Pag may holiday, yon nandito lang din naman ako. Talagang wala nang alisan. Bahay na lang, ibon na lang. Aalis man ako, one day lang. Kasi iisipin mo to na wala nang magpakain. So, yon weekend lang ako available at saka holidays. Yun, location, sir. Sa Imus Cavite, Green Estate kami. Malagasan 1G. So, yun lang. Tsaka, support na rin. May YouTube channel ako kaso hindi ko masyadong nagagalaw ko. Konti lang yung video na na-upload ko pa sa pagiging busy na rin. So, yun. Korekek TV. Ayun. So, lalagay natin ang link ng YouTube channel ni Sir sa Korekek TV para masuportahan din natin siya at lalong mag-content palalo si Sir. Yan. Nakakainganyo pag marami kang Ay, totoo. maraming views. Kaya talagang sa lahat naman, nag-umpisa lang sa maliit eh. So, sipagan lang natin. So, ayun guys, maraming salamat po sa pagtutok at pagsama sa amin ngayon sa ating ABR Visit Serye. Ulitin natin, kung meron kayong mga magugustuhan na ibon na nakita nyo sa video na to, isang message lang ang kailangan para makontak nyo si Sir. So, hanggang sa muli, maraming salamat po ulit, Sir Salamat sa Donald. pag-visit din. Yan, maraming salamat po. Hanggang sa muling, hindi pa tayo lilipad dahil meron tayong regalo kay Sir. Bago natin makalimutan, Sir, meron pong regalo sa'yo, ang Lomits TV. Salamat. Ang Lomits TV shirt. Thank you. Siyempre, hindi ko pwedeng siya lang. Mamaya, mabibigyan ko rin siya. Ayun, maraming salamat po. Kukunti lang kaming meron nun. Ayun, maraming salamat po. Thank you, Lomits. So hanggang sa muling paglipad. Dito po si Basti, ang iyong lingkod. Maraming salamat po. And out!